tutukan, katulad na lamang sa sektor ng edukasyon. Halimbawa, Yes. dahil narinig ko yung trimester Gawin daw system. trimester. Oo. Gusto kong malaman. Siyempre, nanay ako. Nagpapaaral. Oo. Although, college naman na yung sa akin. Trimester? Hindi naman. Semestral. Semestral. Pero yung gagawin mo, usually kasi naririnig ko yung trimester pagka-college ka. Oo. Pero ito, ang panukala, gagawin sa Elementary and high school. high school. Ayun. Kasi pag trimester, mas maigsi. Oo. Kasi tulad nung college, Parang trimester, hinati parang pag yung semestral, 4 years ko, dalawa parang lang. naging 3 years and a half. Pag trimester ba? Kasi sa isang taon, 3 beses ka mag-e-enroll. Ayun nga, isa. Kaya malaman natin yung advantage Ayun. At disadvantage niyan. Ayun. Tutulungan tayong maipaliwanag Ito, magaling magpaliwanag ito. Nasa linya po natin ang isa sa ating panauhin ngayong araw. Walang iba kundi si Dr. Carol Mark Yee, ang Executive Director ng 2nd Congressional Commission on Education or EDCOM. Good morning po, Dr. Mark Yee. Hi, good morning ma'am. Good morning po sa lahat ng nakikinig sa atin and salamat din sa opportunity ulit para makapagbalik at makakwento ulit. Yan. Yes, sir. Ito na nga. Siguro narinig nyo na yung pasakalya namin ni Christian. Yes po. Yung trimester system daw na panukala na gustong ipatupad sa DepEd para sa mga pampublikong eskwelahan sa bansa, elementary, high school. Una sa lahat, Dr. Yee, ano ba ang pwedeng advantage nitong trimester kaysa dito sa kasalukuyan nating regular na pagsasagawa ng mga klase? Kung maalala po natin, in the last 3 years sa EDCOM, lagi po natin kinukwento yung kawalan ng araw para sa pagkatuto, no? Kasi nabalitaan po natin at nakita natin yung datos pagdating sa classroom suspensions dahil po sa dami ng bagyo, heat index. So, nakikita po natin 30 to 50 days sa isang school year na nawawala dahil sa suspension ng klase. Ikalawa, nakita po natin sa final report ng EDCOM na inilabas noong January na meron palang 150 celebrations na required yung mga schools to celebrate. So napakaraming mga celebration tulad ng Linggo ng Kasuotang Pilipino, National Lung Month, National Kidney Month, na lahat yan nakakakain ng oras sa pagkatuto or nagiging iba't ibang celebration pagdating sa ground. Minsan nagiging contest, minsan isang araw lang, minsan isang linggo, minsan isang subject lang. So nakikita po natin maraming iba't ibang aspekto kung saan naapektuhan yung oras ng pagkatuto ng mga bata. Nakalagay po sa batas dapat around 200 days of learning. Pero sa totoo, ang natitira po sa atin, mga 150 or less days in a year. So, wala pa pong policy ang DepEd na inilabas tungkol sa trimester. Pero galing po sa kanilang mga interviews at pagpapaliwanag, ang nauunawaan po natin ay yung trimester calendar ang gagawin nilang solusyon para magkaroon ng buffer days ang mga panahon, ang mga buwan kung kailan maraming bagyo para kaysa nasususpend, talagang nakalaan yung oras para sa mga suspension at meron pa ring matitira para sa face-to-face learning. Tapos ang sabi rin po ng DepEd, kasi po sa nangyayari ngayon, yung mga teachers kailangan mag-check ng papers, kailangan mag-fill out ng forms during school days na talagang malaking sakripisyo para sa mga teachers. So ang gagawin po nila, kaysa talagang nakikipagsiksikan, nakikipag-agawan sa pagtuturo ng teachers, maglalaan sila ng oras sa pagitan ng mga trimester schedule para yung mga teachers may oras talagang nakalaan para sa pag-check, sa paggagawa ng form, sa paggagawa ng iba't iba nilang trabaho at sa pahinga. So nakikita po natin, hindi po tayo against sa trimester proposal. Kailangan lang pong siguruhin na handa yung ground, maayos ang consultation, natanong lahat ng teachers at ready talaga na hindi tayo mag-i-implement ng isang bagay na kulang tayo sa kahandaan. Pero ito bang trimester kanyo na system, Opo. hindi ito kasama doon sa naging rekomendasyon nyo yun sinabmit kay Presidente? Hindi po. Ang sinabi po natin, kailangan gawa ng DepEd ng paraan ang napakaraming class suspensions at class celebrations para talagang meron tayong sapat na mga araw na natututo ang mga bata. Oo. At ito po yung tugon nila. Sir, sa tingin nyo, sa ngayon, yung initial na impormasyon mula sa DepEd sa plano nila, bagamat hindi pa pinal, ano yung posibleng advantage at disadvantages itong planong trimester sa mga estudyante? Posible pong may advantages ito kasi nga nakikita po natin dalawang bagay. Unang-una, kung maraming suspension tapos ang mga schools kasi po, 'di ba, nagturo din po ako Pag
pag tuwing may quarterly test, titigil lang lahat, magko-compute ka ng grades, magde-design ka ng test, tapos sa pagitan ng test may konti kang break ulit, tapos simula ka ulit ng second quarter, third quarter, fourth quarter. May mga araw na nauubos, minsan nagte-test ka na agad, pero sa totoo, hindi mo pa naturo yung buong quarter na yun sa dami ng suspension na nangyari. Sa pamamagitan ng mas mahabang oras, sa pamamagitan ng trimester, makakasave ng ilang araw, posible, at yung pagkatuto talagang siguro mas makukumpleto yung mga lessons na kailangang ituro. So, isa pong advantage yun. Pero ang mahalaga po kung gagawin yun ay handa nga yung mga guro, handa yung mga materyales. Kasi po yung curriculum guide ng DepEd ngayon, quarterly pa rin. Oo, Yes. So, may iba. siguro po kung i-implement natin ito, dapat siguruhin na yung materials ng teachers, yung curriculum guide ng DepEd, at yung training sa mga teachers talagang nakahanda din para dito. So dapat lahat yan muna makapag-adjust sila doon sa Babaguhin. mga babaguhin. Syempre magkakaroon ng adjustments doon sa mga paghahandang gagawin nila. Yes, definitely. Kasi doon naman talaga nagkakaroon tayo ng concerns galing sa mga teachers. No? Naririnig natin yung mga concerns ng teachers na, paano yun? Dagdag na forms ba? Paano tong mga gamit namin ngayon? Puro quarterly ang design. Paano natin gagawin ito? So, yun yung siguro maririnig natin galing sa DepEd. Kaya si Senator Bam at si Senator Win ay magsischedule nga daw po ng hearing kung saan ipapaliwanag ito ng DepEd. And alam ko po bukas may hearing din sa House of Representatives kung saan si Kong Romulo naman sa kanyang committee ay pag-uusapan din ito. Base kasi doon sa panukala, Dr. G, parang this school year na gusto na Simulan. ipatupad. Parang Opo. kapos na yata sa panahon. Ano po? Opo, depende siguro sa kahandaan ng DepEd. So titingnan po natin tomorrow kung ready na ba ang materials, sino na ba ang mga na-consult natin dito, ano ba yung pros and cons of this. Siguro po in the next few days, mas makikita natin ng lubos pag napaliwanag na talaga ng lahat ng detalye nitong trimester proposal. Tsaka di Pero ba- siguro po ma'am, idagdag ko lang, no, kasi from my own perspective sa pag-aaral din po, ang isang posibleng, ako po personally, ang nakikita kong posible ding magandang solusyon dito, pero titingnan nga po natin sa paliwanag, yung interventions. Kasi nakita po natin sa ibang bansa, ang interventions sa literacy at sa remediation ng mga estudyante, mas epektibo kung maiksi pero malalim. So katulad po nung summer remediation program, 20 days pero talagang siksik at maayos ang disenyo, tuloy-tuloy. Mas maganda yung epekto niya pagdating sa paghabol ng mga bata sa mga competencies na siguro hirap sila on. Ang proposal kasi ng DepEd is may ganito sa pagitan ng bawat trimester, semester, paano bang tawag po doon? Sa pagitan ng bawat phase, no, ng trimester calendar. Kaya pakiramdam ko po kung magagawa yun ng maayos at handa talaga mga gamit, magandang feature po iyon. Pero tingnan nga po natin bukas kung paano to ipaliliwanag at paano ba yung planong i-implement ito. Kasi ngayon quarterly sa mga elementary at high school ano. So pag Yes po. naging trimester kasi sa college sa amin dati, mas maigsi Yes. talaga yung break kumpara sa semestral. At saka mas maigsi rin yung klase. Mas maganda sigurong maintindihan dito, iigsi, may madadagdag ba o mababawasan. Yun din kasi yung concern ng mga magulang, Yan. sir, 'di ba? Katulad nung nag-K-12, Yes. nadagdagan Yes. ng taon. Oo, of course. Kasi malaking shift ito eh. So talagang understandable na may concerns na ano namang mangyayari. Oo, Pero yun. base sa nakikita ko po so far, no, sa mga reports na binasa natin galing sa DepEd, parang ang gagawin po ay hindi naman naapektuhan yung breaks kasi nakaakma siya sa Christmas break, sa summer break, tapos meron ding break sa pagitan ng September. So siguro po parang doon, titingnan po natin kung anong epekto talaga. Pero base sa nakikita namin so far, mukhang wala namang dagdag o bawas na break. Kasi ang concern din dito ng mga magulang, Christiana, Dr. G, ano po, pag narinig nila na trimester, ibig sabihin 3 beses na Opo. may pasok sila, set of days na may klase, hindi daw kaya hahaba din yung mga araw na lalaki yung gastos nila. Kasi Dapat hindi. Dapat oo. po hindi. Dapat po hindi lumabis sa kung ano man yung ninais natin from the start, which is at least 180 days of classroom instruction. parang During hahatiin the lang decade yung year. 180 days into Opo. 3, parang ganon. Opo, Kailangan instead of into 4, into 3. pali. Parang Yan. ganon. May Opo. ibang bansa ba na gumagawa na ng trimester sa mga elementary at high school at saka posibleng pinaggayahan natin?
Actually, dito pa lang sa Pilipinas, marami po tayong naririnig ng mga basic education Private. institutions at universities na trimester. Sa Philippine Normal University, trimester. Sa LaSalle, trimester. Yes. Pero college po yun. College, I think oo. pagdating po sa elementary at high school, may ilang mga private schools na ito yung ginagawa. Yun na nga, 'di ba? Sa college lang natin Sa amin, alam oo. itong trimester Yes. nila eh. Anyway, Opo, opo. medyo So talagang ano po to, out of the box ito. So tingnan po Oo. natin kung gaano po ang epekto nito sa pagkatuto at kung talagang malaki ang maiaambag nito sa literacy crisis na hinaharap po natin. Right. Okay. So ito, ikalawang paksa, Dr. Yi, na gusto Yes, namin yes, ma'am. malaman. May utos po kamakailan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa DepEd na ibaba na sa mga LGUs, local government units, yung pangangasiwa sa construction ng mga Ng silid-aralan at paaralan. Opo. Opo, Ah, opo. ano po ang bentahin nito? Mas magiging epektibo ba pagka ganito? Mas magiging mabilis ba? Sa paanong paraan? Ano po sa tingin po ninyo? Kasi po dati ang nakita nating challenge in the last years, nakalagay po sa batas na ang classrooms, si DPWH lamang ang pwedeng mag-construct. No? Right. So nakalagay po yun sa batas at talagang yun lang yung pwedeng gawin. At dahil po doon, nakita po natin mula 2014 hanggang 2023, 2024, talagang napakabagal ng construction ng classroom. Kunyari po, sa nilaang pondo noong 2018, ang na-construct lang 11. Sa nilaang pondo noong 2022, wala pong natapos yata na construction base sa aming datos. At last year, narinig po natin sa Blue Ribbon Committee hearing, ang na-construct lang ay 22. So masyado pong mabagal kasi kahit bilyon-bilyon ang nakalaan, ang nangyayari po, hindi talaga nakakahabol sa construction at dekada halos ang binibilang para ma-construct yung mga classroom na to. Alam po natin na hindi na po natin kayang maghintay ng ganitong katagal kasi sa pang-araw-araw, maraming estudyante po, apektado talaga. Tulad po ng nabanggit ko dati, may mga estudyante po, triple shift, MWF na lang pumasok, mga kinder students, 5 o'clock, kailangan nasa school na. Kasi talagang siksikan yung mga classroom. So, maganda po sigurong out-of-the-box solution din ito na makikipagtulungan po sa LGUs. Kasi po, ang nakikita po nating advantage nito, na bahagi din naman ng mga final na bill ng EDCOM commissioners sa Senate at sa lower house, ay hahayaan ang mga LGUs na makipagtulungan sa DepEd para sabay-sabay ang construction. Na kaysa si DPWH lang, na si DPWH may mga kalye pa, may mga bridge, lahat sila yung nagko-construct, may mga flood control. Ngayon po, tulungan lahat. May DPWH, may LGUs, may mga civil society organizations, may private contractors pamamagitan ng PPPs. So, siguro po, pag ito nagawa ng malinis, basta transparent po at talagang may integridad ang implementation, posible pong makatulong ito. Ang sinasabi lang po namin lagi, usually po kasi ang may kakayanan na makatulong sa construction yung mga mayayamang municipalities at cities. So ang amin pong apela, sana po wag nating kalimutan yung mga 4th and 5th class cities ay municipalities kasi po kailangan may sigurado din tayong nakatuon na pansin at inisyatibo para sa kanila po meron ding mangyaring classroom construction. At sila yung mas nangangailangan nga nito. Tsaka sila yung Exactly. kakulangan. Opo. So Oo, sana diba? po talagang hindi sila makaligtaan sa planong ganito. Kasi baka wala silang kakayanan pero siguro dapat kung may PPPs tayo, doon itutok. Kung meron po tayong DPWH doon, bantayan si DPWH, siguradong dapat makapag-construct din sila doon. Pero Doki, sa inyong datos, ilan yung kakulangan ng classroom natin sa ngayon? Naku po, 165,000 yung naiulat po namin for the past 2 years, hindi po ba? Sabi nila na nag-improve na daw ito to 147,000 base sa latest na datos ng DepEd. Pero doon po marami sa pa report rin. ng EDCOM na inilabas po namin noong January, ang nakikita po natin, aabot po ito ng 200,000 by 2028. Kasi maraming classrooms ang makokondem dahil aabot po sila na 50 years old na in 3 years' time. So Kaya dapat bang po talaga habulin yun? paspasan at tulungan po tayo pagdating sa classroom construction at repair. So paanong ratio nun, Doc? One classroom into ilang estudyante yun? Opo, magkaiba po kasi sa elementary, no, tsaka sa kinder at grade 3, tsaka high school. So, on average, dapat 1:30, 1:40 lang. Actually, sa kinder, dapat 1:25. So, dapat talaga tutukan ng maayos ito. Ang apela po namin, tutukan especially po lahat ng double shift, triple shift. Sana matapos na ito at mawala na ng shifting calendar, lalo na yung triple shift by 2028. At ikalawa, sana
kinder to grade 3 unahin kasi sa kinder to grade 3 doon natututo ang mga estudyante pagdating sa literacy at numeracy. Pag doon pa lang hirap na sila, talagang lalo silang mahihirapan sa susunod ng mga antas. Kaya Yun. sinasabi po namin, habang ginagawa natin to lahat ito, planuhin natin ng mabuti at mag-prioritize po tayo. Kasi sabi nga nila, Dr. G, yung sa kinder hanggang grade 3, yan yung pundasyon. Di ba? Exactly, opo, Ng opo. So kung pagkatuto. mamadali natin yung construction pero nasa grade 10, lahat ng bata hirap pa rin sa grade 3, pag akyat o de hirap tuloy-tuloy ng napakaraming taon. So sabi natin, yes, malaki ang problema, yes, kailangan nating magtulungan, pero mag-prioritize din po tayo. Mahalaga po kasi yun. Ayun. Last point po, Dr. Yi, yung Yes, ma'am. sinubmit po ninyong report sa Malacanang Yes. kay Presidente. Ano na po Opo. ang update doon? Mayroon na po ba rito sa mga rekomendasyon nyo ang naipatutupad na ngayon o nakalinyang ipatupad pa simula ngayong taon and so forth? Opo. Marami naman dito nakapondo na or sinimulan. Pero marami pa rin ang kailangang ayusin talaga. Alam niyo po, I'm sure narinig niyo po yung aming apela tungkol sa mass promotion sa schools. Oh, yes. Ang sabi po ng DepEd ay kanila namang i-rescind or babaguhin na yung transmutation ng grades na policy at saka i-review din nila yung OPCR or yung bagang rating ng mga school principals na minsan nakadudulot po doon sa mass promotion. Pagdating naman po sa textbooks, tuluyan naman ng DepEd daw po sa pag-implement ng improvement sa kanilang procurement at sabi po nila by June, mai-deliver na daw po ang lahat ng textbooks sa lahat ng Ay, bata, sa salamat. lahat ng subjects at antas. So, aasahan po natin ito and we look forward to this historic achievement by June kung sakaling ma-deliver nga po ito lahat. Ayun. So yan lang muna sa ngayon, Dr. Yi. Sa susunod po, magkahuntahan po tayo ulit pag may mga positive developments na mangyayari pa sa sektor ng edukasyon natin. Yes ma'am, lalapit din po kami para maibalita positive at saka needs improvement Yes. ng mga initiatives. Opo. Thank you, Tama Doc Yi. po. Salamat Thank po sa you. inyo. Thank you. So Magandang much. umaga po. Magandang Salamat. umaga po. Mga kapusong, nakausap po natin si Dr. Carol Mark Yi, ang Executive Director ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2.